Paano gumagana ang lie detector test? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa RBN Polo TV. Ang polygraph na mas kilala sa tawag na lie detector ay isang makinang sumusukat ng physiological reaction ng isang tao kapag siya'y sumasagot sa mga tanong. Pero paano ba ito nag-ooperate? Ang polygraph ay nakakadetect ng mga signs o signal sa katawan ng tao na maaring indikasyon ng kanyang stress. Kung saan ang indikasyon na ito ay isang napakahalagang bagay kung nagsisinungaling ba talaga ang isang tao. At ang ilan sa mga signs na tinutukoy ko ay ang paghinga, heart rate at sweating o pinagpapawisan. Alam kong di ka na bago sa lie detector dahil madalas ginagamit ito sa mga action movies at sa mga crime scene. Pero sa katunayan sa tunay na buhay ay bibihira lang talaga itong gamitin. At bagamat common na ang polygraph bilang detector, ay saan ba talaga ito nagmula? Ito ba'y talagang ginawa bilang pantukoy sa mga sinungaling? Ang sagot ay hindi. Hindi ito totaling ginawa para malaman kung talagang nagsisinungaling ang isang tao. Ang polygraph ay naunang inimbento ng isang cardiologist. Didevelop niya ito para suriin ang irregular heartbeat ng isa sa kanyang mga pasyente. So sa makatuwid, ang polygraph ay isang medical instrument bago pa man ito gamitin ng mga otoridad bilang criminal investigation device. Pero ang tanong, totoo ba na talagang may kakayahan itong makadetect ng mga sinungaling? At kung totoo man itong nakakadetect ng mga sinungaling, paano ito nangyayari? At ang isa pa sa mahalagang tanong, gaano ka-accurate o katama ang resulta nito? Sa simula ng polygraph test ay ikakabit ng examiner ang napakaraming device sa katawan ng pinaka-subject na tao. At ang mga device na kinabit niya ay binubuo ng electrodes, pneumographs at blood pressure cuffs. At matapos itong ikabit, ay saka naman nila sasabihin sa subject kung papaano ito gumagana. At pagkatapos tatanungin nila ang subject ng mga simpleng katanungan. Pagkatapos nito, ang examiner ay gagamit na dito ng iba't ibang teknik sa pagtatanong. Pero ano-ano ang mga teknik na ito? Ang pinaka-common nilang ginagamit na teknik ay tinatawag na control question test o CQT. At sa ilalim ng CQT ay dapat sagutin ng subject ang iba't ibang mga set ng mga tanong na itatanong sa kanya. At binubuo ito ng dalawang kategorya, control question at relevant question. Ang control question ay mga tanong na related sa nakaraang pangyayari ng tao. Oo, ito yung past ng tao. At ang relevant question naman ay related naman ito sa krimen na kinakasangkutan niya. Ganoon pa man, kadalasan ng mga inosenteng tao ay mas balisa habang sinasagot ang control question. Dahil nga naman ang usaping ito ay base sa kanyang nakaraan. Samantala, mas relax at kalmado din ng inosenteng tao pag sumasagot sa relevant question dahil nga ito'y related sa krimen na hindi naman niya ginawa. Sa kabilang banda, ang analysis na ginagawa nila dito ay base sa pagkukunwari at pangnilinlang na ginagawa ng tao. Kapag merong nagbago sa may physiology ng tao, ay magre-resulta ito sa kanya ng emotional stress. Ngayon kapag walang nagbago sa kanya, ay sasabihin ng examiner na no deception indicated o walang pahiwatig ng pangnilinlang. At ngayon sa mga tao naman na hindi pa kiniklear ng examiner ay patuloy pa silang iimbestigahan at tatanungin. Ang pagtuklas ng anumang kasinungalingan ay hindi ganong kadali kagaya ng iniisip mo. Dahil ang polygraph testing ay umaabot pa ng ilang oras bago matapos. Sa kabilang banda, napakahusay din ng mga polygraph examiners dahil alam nila kung paano pumili ng tamang tiempo sa pagtatanong. Ginagawa nila ito para makuha nila ang pinaka-accurate na resulta. Ganun pa man, ang polygraph test ay hindi nakakadetect ng honesty o katapatan. Sa halip, ang resulta nito ay depende pa sa polygraph operator analysis na tinest sa tao. Ito rin ay depende sa response ng makina dahil minsan pamali-mali ang pag-a-analyze nito. Kaya naman kadalasan hindi ginagamit ang polygraph test bilang ebidensya sa mga korte. Ganun pa man, ang polygraph pa rin na isa pa ring napakagandang tools para maresolba ang mga krimen. Madalas ginagamit ito ng mga investigador sa mga taong suspect sa mga krimen. Sa kabilang banda, bagamat napakaganda nitong tools, ay pinagbabawal itong gamitin ng mga private company. Bawal itong gamitin sa pag-a-apply ng trabaho o kahit sa mismong trabaho ay bawal pa rin itong gamitin. At sa ngayon sa ating panahon, ang polygraph ay computerized na, kung saan mas makakatulong ito para mas maging accurate o tama ang resulta. At bagamat kahit sino ay pwedeng bumili nito, ay di pa rin ito magiging epektibo kung wala ka namang magaling na well-trained na examiner. Ngayon ikaw, sang-ayon ka ba sa mga resulta ng polygraph test? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.
Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.